Northern Exposé News Online. Pagpapaigting sa programang pangkalikasan at programang pangkabuhayan ang naging pilot project ni Punong Barangay Pilipina de los Santos ng Barangay Maluwod, Dagupan City, katuwang ang buong konseho. Kaya naman hindi pinalampas ng Northern Exposé News Team na makapanayam ang punong barangay. Tayo po ay nakapag-purchase, nakapag-install ng solar powered energy dito sa atin, sa Barangay Hall. 2014 tayo din po ay nakapag-purchase at nakapaggawa ng project na CCTV and VA system na tayo pa lang po ang gumawa ng time na yun. Tayo din po ay gumagawa ng mga projects na gawa sa mga recycled. Kasi lahat ng recycled na materials gaya ng mga nabubulok. Sa nabubulok po, isa sa mga target po natin doon ay magawa po natin from bio-waste to biogas. Yun po yung isa sa mga plano natin na project for next year. Though, tinaayos pa po namin kasi mas gusto po natin na mas maganda ang kalalabasan noon at hindi po siya pumalpak at para mas maturuan pa natin ng tamang ating communities. At may mga projects po tayo, ginagawa po natin, tunuturuan natin yung mga ating mga kabarangay sa kanilang pag-recycle ng mga kagaya na lang po, may mga magulang, mga grupo ng mga nanay na wala akong ginagawa sa bahay, tinuruan po natin sila na gumawa ng kanilang mga rags, parang retaso to peso. Yung mga used clothes po nila, tinuturo natin sa kanila na gawin po nila yan para kumita. At masaya po tayo kasi nakakatulong tayo dahil sa retaso to peso na yon, ang isang nanay ay nakakabenta ng 400 to 700 pesos a day. Depende po yun sa kanilang nagagawa. Pero pag marami hong order, nagtutulong-tulong po silang mga grupo ng nanay para mabuo po yung mga order sa kanila. At sa mga PWDs, first time po dito na nagkaroon po tayo ng patimpalak na nagpa-volleyball po tayo ng mga bulag, basketball sa mga bulag. Hindi po natin lubos maisip kung paano gawin yon, pero natuwa ko ang karamihan sa ating mga PWDs kasi iniisip po nila na importante pa rin po pala sila sa ating community. And encourage din po natin ang mga PWDs natin na gumawa ng mga kakanin o mga bagay na ibebenta para kumita din po sila, makatulong po sila na kahit PWD po sila, nakakatulong po sila sa kanilang mga pamilya. At sa ating mga kalalakihan, sa mga tatay, ini-encourage po natin, kinausap po natin sila na bumuo ng kanilang mga grupo para gumawa ng isang livelihood para may paglibangan din po sila sa araw ng linggo dahil alam natin kapag Monday to Saturday, ang ating mga tatay ay nandyan busy, nagtatrabaho, naghahanap buhay para sa kanilang mga nanay, sa kanilang mga pamilya. At yung oras po yung oras na libre po sila, inaano ho natin sila, ini-encourage natin sila na gumawa ng parang habang nagkwekwentuhan, gumagawa ng isang bagay na pagkakakitaan. Kwentuhan sa pagkakakitaan. Ayan po. Tayo rin po ay ang plano, target po natin, vision natin dito sa barangay ay ang magkaroon ng turismo. Dahil pag sinabing turismo, alam natin na kikita ang community pag turismo dahil magkakaroon tayo ng pasyalan at pupuntahan at kikita yung ating mga kabarangay, mga constituents na gusto talagang makatulong sa bawat pamilya. Okay, Kapitana, may nabanggit po kayo kanina sa akin regarding po sa scholarship at sabi niyo po ay kinukuha ninyo personal sa inyong budget po. Yes po. Nagawa po natin yun, gawa ng naawa ho tayo dun sa pamilya, sa nanay at sa bata na gustong mag-aral. Lagi po ako nagtatanong, totoo po yan, kahit tanungin niyo po yung ating mga kasama dito. Pag nakita ko po yung bata na gusto talaga, kinakausap ko yung bata kung gusto niya mag-aral, kinakausap ko yung magulang, ako ang gagastos. Dahil alam po natin, wala naman po kasi yung mga pamilya ko dito. Kaya nga po, yung dapat na gagamitin ko sa akin kasi hindi ko naman madadala yung pera sa pagdating ng panahon na dumating yung ako ay mawala. Hindi ko po madadala. So, may konting ipon pero karamihan na ibibigay natin na tulong. Kasi pag binigyan mo ng importansya yung bata, makikita naman niya
na dapat pala matapos siya sa pag-aaral. So, tinutulungan natin personal na lang kasi wala naman ho tayong hindi tayo makapag-allocate kasi meron na sa city, sa LGU. Kaya dito sa barangay, kung sino yung mga gusto lang na mag-aral, nagbibigay ho tayo ng kanilang pambaon kung may some projects. Regarding naman po dun sa sinabi nyo, nakwento nyo sa akin, yung regarding po sa e-bike sa mga BHW, mga nagawa nyo na rin pa. Opo. Nagbigay po kasi ng pondo ang ating LGU kay Mayor Belen at bahala po kami kung ano ang project na paggagastusan ho namin doon. So ang inisip ko pong una kasi yung magagamit ng mas mabilis ng ating mga BHW kapag umiikot ho sila kasi nahihirapan po sila kapag maglalakad lang. Lalo dala ho nilang panimbang, lahat. May mga dala-dala ho silang mga papeles para kunin ang data. So, yun po yung naisip natin. Kasama ng pag-purchase na yun ay ang solar street lights. Okay, ma'am, isa po kayo sa Committee on Waste and Management po. Kumusta naman po ang bilang committee po dito? Yung committee na yan sa waste, syempre isa sa pinakamahirap yan. Dahil lahat naman ng barangay, ganyan yung sitwasyon, yung ibang barangay na hindi nagsesegregate. Pero dito sa amin, nagiging example kami ng barangay official, kasama si Cap, kasama yung mga BHW namin, kapinsan, mga tanod. Pag nakikita namin may mga basura sa harapan ng bahay, sa kalsada, kami mismo yung naghuhukay nung mga basura para i-segregate yung mga nabubulok, yung mga disposal napkins, yung mga plastics. Kaya hiling ng mga barangay official sa kanilang mga kabarangay na makiisa sa mga programa para sa maayos at progresibong barangay. Ako ang inyong Expose, Bernard Bautista, nagbabalita para sa Northern Expose News.